What's up guys? Today, i-review natin yung isang loan app na bago ko lang namalayan sa Google Play Store. So talaga bang bago yung loan app na to? Ano bang meron? Si Peso Wallet, online cash loan, at meron po siyang 4.5 stars. Bago ba talaga yung loan app na to or bagong palit pangalan? Sabi niya ay nagpapautang daw ng up to 25,000 pesos. One valid ID lang. Long terms, more flexible, easy payout. Bago kayo mapadownload sa loan app na to guys, sinubukan ko kasi siya para meron kayong heads up. Kaya dapat, or mas mabuti pa, panoorin nyo na lang yung video na to. Welcome back to my channel. It's Ate Red here at may susuriin na naman tayong loan app sa vlog na to. So, this video is not sponsored, obviously. It's based on my experience. Kasi yun nga, sinubukan ko siya para sa inyo guys. Kasi bago ko lang siya na-notice sa Google Play Store at ang daming mga bagong loan apps. Ewan ko kung talaga bang bago to or bagong palit ng pangalan. Kaya guys, dapat subscribe kayo dito sa channel ko dahil ako yung nagtatry ng loan app para sa inyo. Para sa huli ng video na to, magde-decide na lang kayo kung dapat nyo siyang subukan o hindi. So, itong si Peso Wallet, sabi niya, ay rehistrado daw siya sa SEC. Pero guys, so kahit na sinasabi niyang rehistrado siya, that doesn't mean na okay siya, diba? At hindi ko kailangan ma-approve sa loan app na to para masabi kong okay siya para sa akin. Well, that's just my opinion. As I said kanina, it's based on my personal experience. So guys, hindi po instant. Ang tagal-tagal ng evaluation process niya guys. Nag-decide na lang ako mag-create ng loan, ng review na to, hindi pa siya nagkaroon ng decision. Alala niyo, gumawa ako ng video about Mabilis Cash. And then may nag-comment na ito daw si Mabilis Cash parehas daw kay Peso Wallet. So, na-intrigue ako guys, kaya di-download ko si Peso Wallet sa Google Play Store. Ayun, may pasabi pa siya na installment siya, pero syempre, dapat maingat tayo bago kayo magbigay ng mga personal information nyo sa isang loan app. Alamin muna kung anong meron. Gulat ako kasi immediately po, pag open ko ng app, bumungad yung kanyang privacy policy. So, dapat binabasa natin yan. Huwag yung click ng click. So, dear user, ito daw yung mga sisilipin niya. Kasama na dun yung SMS, location, camera, calendar. But, pinaka-scary sa lahat, sisilipin niya yung device model tsaka status. Hardware model, yung storage ng cellphone mo. O, ayan. So, dapat maingat tayo kung bibigay tayo ng information dito o hindi, ano? So, photos, installed applications, aba, marites din siya. Aside from your customer information. So, doon sa baba ng privacy policy niya, andun po na yung interest rate niya is nasa 0.08 per day. And yung service fee niya ay between 5% to 22%. Hindi po siya buo matatanggap kasi ikakaltas niya to. Swerte mo kung 5% lang yung ikakaltas niya. Pero what if yung ikakaltas niya sa'yo 22%? Yung overdue yun naman is between 0 ka dyan, to 2.5 per day. Mahal yan hindi yan maganda. Mag-agree ka kasi dito para makapag-proceed kaya dapat binabasa mo yan Mag-create ka ng account. Sa pag-create ng account, kailangan mo ibigay yung phone number mo and then 4-digit codes and then mag-create ka ng password. Ibang level din siya, no? So, then just click continue. Ayun, lumabas yung kanyang dashboard. Meron po siyang 25,000 pesos na maximum loan at maximum terms of 180 days. Siyempre, kapag baguhan, alam na natin na hindi naman tayo diretso sa 25,000, diba? Ganun naman talaga basta ola. So, expect ka na magsisimula ka sa mababang amount and to find out kung magkano ibibigay niya sa yung credit limits, i-click mo yung get money at doon ka na magbibigay ng mga information mo. Lalabas po na kung i-authorize mo yung Facebook mo, ayan, may mga perks ka. Pero bakit mo naman ibibigay yung Facebook mo? Dapat ba yung ibigay yung Facebook? Kaloka siya. Basta may ganito, guys. Ayoko na. Hindi ko gusto yung mga ganito mga loan app. Kinancel ko. Siyempre, kaloko-loko ka? Bakit mo naman i-authorize yung Facebook mo? Kaya, ayun guys, hihingi po siya ng mga information such as your education level, yung mga marital status, job description, kailan ka nagsisweldo, email address, address mo, and Facebook account. Hihingi po siya ng Facebook account. At kailangan mong i-authorize yan para magkaroon ka doon mga coupon na makaka-minus yan sa interest mo, whatever. Pero hindi pa rin yan maganda. Nabigyan natin sila ng authorization sa ating Facebook. To do that, kailangan mo ilagay yung link ng Facebook mo kasi i-click mo yung authorize. Tapos, ayun. Kayong pumayag guys. Kasi kahit na hindi nyo i-authorize din, makiklik nyo pa rin yung next step.
Pero, expect na kayo na baka hindi kayo ma-approve pag hindi niyo siya binigyan ng access sa Facebook. Basta ganito guys, dito pa lang, X na yung loan app sa akin. Hihingi po siya ng 4 na reference. Or, pwedeng 3, pero gusto niya 4 pa rin. Magsasuggest siya na you give more reference person. Huwag na kayo magbigay ng more. Next, ID na. Pipicturean mo yung front ng ID mo and magsiselfie ka kasama yung ID mo. May instructions mo kung paano kunin yung ID at yung mga tinatanggap niya is any of the following: SSS, passport, UMID, driver's license, TIN, PRC, postal, voters ID, pag-ibig, PhilHealth, national ID. At pagkatapos nun ay ikaw yung mag-fill in ng information like your ID number, your name, your date of birth, and your gender. Tapos pipili ka ng disbursement method na pwedeng e-wallet, pwede din bank. Pero para sa akin guys, based on personal experience, never ko na na-trauma na talaga ako na magbigay ng bank info sa mga ganitong loan app. So kung pwede, GCash lang and be very, very careful. I-click mo yung next step. Pagkatapos ay magsiselfie ka, magla-liveliness check siya. And then yun, reviewing na daw. And while reviewing, hihingi po siya ng review. Kaya pala ang taas ng rating niya kasi while nagre-review pa siya, hindi mo pa alam kung approve ka, hihingi na siya ng rating. Your approval will be done shortly daw if you like our service. Paano ka makakapagbigay ng star sa isang service kung hindi mo pa alam kung okay siya o hindi, di ba? Di ba? Kaya hindi ako nagbigay ng stars mga guys. Ano ka ba? So this loan app gives you the option to cancel your account and you have to contact customer service for that para ma-delete yung account mo in 5 business days. Pero I suggest, bago kayo, mas mabuti na meron kayong tamang expectation sa isang account even before kayo magbigay ng personal information nyo. Kasi para sa akin, hindi maganda yung isang loan app na nanghihingi pa ng Facebook. Napagod na ako sa kakahintay kaya gumawa na ako ng review. At para sa akin, hindi po maganda yung isang loan app na hihingi ng access sa Facebook natin. Period. So, plus, nag-search ako doon sa Facebook at marami po yung nag-share na may kaltas po yung loan app na to. At nakita nyo naman sa privacy policy na maaari siyang magkaltas ng 5% up to 22% na service fee. Which is, X na talaga para sa akin. Ayoko sa mga ganyan, mga guys. Siguro, based on the number 2, sabi niya get money. So, parang feeling ko hindi naman siya auto-approve or auto-assent kasi parang nagka-calculate siya ng credit limit mo at bibigyan ka niya ng option to claim it or not. Pero, ako hindi ko kailangan yung approval niya, hindi ko kailangan makita yung breakdown niya to say or to determine or to decide na magpupush through ako sa application sa loan app na to because ayaw ko sa mga loan apps na nanghihingi ng Facebook. At based dun sa mga nabasa ko, meron siyang kaltas. Gusto natin yung mga loan apps na straightforward. Approve kung approve, deny kung deny, pakita nila yung summary, that's it. Ayaw natin sa mga loan apps na malaki yung kaltas. Kasi sinasabi niya maliit yung kanyang interest. So guys, nasa inyo po kung magpupush through kayo o hindi. At ako, masasabi ko lang, ang tagal ng kanyang approval, pero hindi ko kailangan makita yung kanyang approval para makapag-determine kung okay siya o hindi because para sa akin, hindi siya okay. So, I've opted na magpa-cancel na lang ang account. So far, wala naman dumating sa GCash ko, thank goodness. Pero guys, please be careful. So kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, please subscribe because sinusubukan ko po yung mga loan apps para kayo may idea bago pa, even before kayo mag-try. So kung meron kayong mga loan apps na gustong pasilip, put it in the comment section below. Sisilipin natin yan guys for the benefit of those na hindi pa nakapag-try. So I hope to see you on my next vlog and thank you so much for watching today's video. Bye!